Okay, welcome back guys sa Nerbits Gaming. So ngayong araw guys, meron po tayong tutorial. Tuturo ko sa inyo guys kung paano nyo po gagawing SteamOS ang inyong mga handheld console na naka-Windows. So applicable to guys sa lahat ng handheld console na naka-Windows, kagaya ng ROG Ally, Legion Go at iba pang mga handheld console na naka-Windows OS. So bakit nga ba kailangan gawing SteamOS, no? So ako kasi guys, personally, galing kasi ako sa Steam Deck, so naka-SteamOS yun, diba? Kasi para sa akin guys, yun pa rin hanggang ngayon ang number 1 or pinakamagandang OS sa handheld. Kasi guys, nagkaroon na rin po ako ng Legion Go na naka-Windows OS. So, nag-try naman ako ng mga ilang linggo gamitin yun na naka-Windows. So, minsan kasi pag nag-install ako ng games, minsan may mga na-experience akong DLL missing, mga ganong error. So, para sa akin, no, medyo hassle yun. Hindi kagaya sa SteamOS kasi pag na-setup mo na siya, lahat ng kailangan install, wala ka nang gagawin pa. Lalaroin mo na lang talaga. Pangalawa, yung UI, syempre, di ba, pag binuksan mo yung Windows, kailangan mo maglagay ng password, tapos pag nag-boot na siya, yung itsura niya, di ba, as in para ka may dalang laptop. Di kagaya guys sa SteamOS, pag bukas mo, wala ka nalagay na password, tas ayun na agad, gaming mode na agad. Pero depende pa rin sa inyo guys, syempre, kung anong preference nyo, kung Windows o SteamOS. Ako guys, kasi, personally, mas prefer ko talaga yung SteamOS. Okay, so tara guys, gawin na natin. Okay guys, so ito yung gagamitin natin, Lenovo Legion Go S with Windows OS. So ito yung gagawin nating SteamOS. So may mga kailangan tayo guys na bagay para magawa natin yung ating SteamOS. So first guys, ang kailangan po natin is USB flash drive. Pero ako guys, gamit ko is card reader with 128GB. So flash drive guys or card reader pwede po, and then make sure na meron kayong Type-C, kasi ang gamit ko guys is ano na siya, Type-C. Kasi Type-C guys yung ating pinaka-port dito sa ating Legion Go S. So kailangan natin ng Type-C na port. So kung wala kayong guys, for example, gamit nyo USB lang, pwede kayong gumamit ito guys, yung OTG USB to C. Next guys, open po tayo ng browser natin, tapos search po natin Steam Deck Recovery. And then click nyo to guys, ayan, SteamOS Recovery. And then scroll down. Tapos guys, ito po sa ilalim, install reimage repair SteamOS. So click nyo po tong link sa ilalim. Nalabas po yan, SteamOS installation and repair. Tapos ito po, installing SteamOS, download the SteamOS image. Click here. Scroll down, check, and then download SteamOS. Ang size niya guys is nasa 3GB, so wait lang natin siya matapos. And then next guys, download po tayo ng Rufus na software. Search nyo lang dyan guys sa ating browser, Rufus. Ayan guys. Ayan yung itsura nyan guys Tapos download po natin yung latest. Next guys, ipa-plug na po natin yung ating flash drive. So ang purpose po ng Rufus is para ma-transfer sa ating flash drive yung SteamOS na ilalagay natin sa ating Legion Go S. So plug natin guys yung ating flash drive, and then make sure kung meron kayong mga files na kailangan sa inyong flash drive, backup nyo po kasi mabubura po yung laman lahat nyan. Okay, so open natin guys yung Rufus. So lalabas yan guys, tapos click nyo lang po yung select. And then choose nyo po yung SteamOS. Open. Tapos mag-i-start nyo yan guys, wait nyo lang po matapos. Ayan, lalabas po yan, ready, and then click start. Okay. Lalabas yan guys, writing image. So ibig sabihin, nililipat na po yung ating SteamOS sa ating flash drive. So kapag okay na guys sa Rufus, click nyo lang po yung close. And then next guys, gagawin po natin, magbo-boot po tayo sa BIOS.
So shutdown po natin yung ating device. Okay, so next guys, open po natin yung ating device by pressing power button, tapos hold po natin yung volume up para makapunta po tayo sa BIOS. Pero minsan kasi hindi ako makapunta ng BIOS kahit naka-hold na, ganito ginagawa ko guys. Pe-press ko muna yung volume up button, tapos power on. Tapos sunod-sunod ko siyang pipindutin. Ganyan. Para makapunta ako sa BIOS. Ayan. So, minsan kasi pag long press, hindi ako makapunta eh. So, ganun ginagawa ko. Sunod-sunod na pindot lang sa volume up. And then, ito na po tayo sa BIOS. Next guys, click po natin yung pangalawa, BIOS setup. And then, more settings. And then, first guys, punta po tayo sa configuration. Pangalawa. And then, click nyo guys yung display settings. So, sa ibang device guys, naka 8GB. Pero sa akin, naka auto na. So, gagawin nyo guys, kung sa device yung naka 8G pa, gagawin nyo siyang auto. Ganyan. Auto, and then go to security. Sa ilalim guys. Ayan guys, yung secure boot, naka-enabled siya. So, gagawin natin siyang disabled. Ayan, okay na po yun. Tapos, exit. And then, exit saving changes. Yes. So, wait lang natin guys, mag-boot ulit yan sa Windows. So, hihingin ulit guys yung inyong Microsoft account. Login nyo lang po ulit. Okay, so ito na guys, nag-boot na po siya. And then next step, isa-shutdown po ulit natin yung ating device. Shutdown. Okay guys, nakabalik na po tayo sa ating BIOS. So, next nating pipiliin is yung boot menu, yung pangatlo. And then, choose guys yung EFI USB yung pangalawa. Ayun po yung ano natin, flash drive natin. So, click natin guys yung EFI USB. Yan, lalabas po yan. Wait nyo lang po. Ayan guys, lalabas po yan. Tapos, i-click po natin yung wipe device and install SteamOS. So, lahat to guys mabubura. Yung lahat ng laman ng file nyo sa Windows mabubura po. Okay, so click natin guys yung wipe device and install SteamOS. Click proceed. After nun guys, lalabas po yan. So, click nyo lang po ulit yung proceed. So ayan guys, lalabas na po yan. Ibig sabihin nakapag-install na po tayo ng SteamOS. So setup lang po natin saglit. And then mapapansin nyo guys, hindi pa gumagana yung controls. So mamaya po si setup natin. So sa part na to guys, nag-install na po yung ating SteamOS. So pwede na po nating i-remove yung ating flash drive. Okay, so lalabas ulit yan guys. Setup ulit natin. So this time guys, gumagana na yung kanyang mga control. So kailangan nyo lang po lagay ng Steam account syempre. So okay na to guys, meron na po tayong SteamOS. Kailangan nyo lang po mag-login. And then bukod dun guys, kailangan nyo rin po or pwede po kayong mag-install ng mga Decky Loader, mga plugins para sa ating SteamOS. So meron po tayong link dyan sa baba para po sa bukod na tutorial, and then nandun din po kung paano po kayo makapag-install ng mga Quack games sa SteamOS. Okay, so ganyan lang po kasimple guys kung paano makapag-install ng SteamOS para sa ating mga handheld console na naka Windows OS. And then comment down below guys kung gumana po sa inyo, at kung meron kayong mga katanungan, comment down below na lang guys. At kung naghanap kayo guys sa mga handheld console kagaya po ng mga Switch OLED, Switch 2, Steam Deck, ROG Ally, Legion Go S, PM lang po kayo sa ating page, available po sa atin yan. Free games na po and free setup na rin. So yun lang po guys para sa ating video ngayong araw. Thank you for watching and happy gaming!